Nung nakikita mo yung struggles ng parents mo, nasasabi mo na, ang hirap pala mag-business. Gusto ko pag nagnegosyo ko, hindi ganito. Doon na nag-shift ba yung mindset mo na kailangan mo tumulong? Kasi sabi ko, pay out na. Boom, scam pala, na-block pa ako. Buti na lang na-scam ako. Anong unang pumasok sa isip mo nung nangyari yun sa'yo? I felt so worthless. Dumating ka sa point ngayon na gusto mo na rin sumuko. Yes. Never again. Bakit Beyond Break Even Digital Yes. ang naging name ng business? Pinili ko kung saan ako masaya. Kailangan kong maging structured na tao. Ako, hindi kasi ako organized. Kahit gaano ka creative, if wala kang sistema, eventually babagsak at negosyo. Ang goal ko kumita ka. So, in my history, I was able to handle more than 100 brands in my portfolio. Matatalo ka lang naman sa isang bagay kapag wala ka natutunan. Nasa bahay ka lang, nag-i-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 Gcash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Halina't tumutok na sa aming Evitalk Podcast Season 3. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 3 na tayo at damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumutok at share ang video na ito. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami nang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. He is the handsome CEO of Beyond Break Even Digital. Let us all welcome Mr. Lloyd De Leon. Batiin mo naman, Lloyd, ang ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating Evitalk Podcast. Thank you so much, Joycey. So, syempre, gusto kong batiin, syempre, yung mga friends ko, family, parents, syempre, yung mga team members ko for Beyond Break Even Digital. At syempre, yung FAMA community of freelancers for Facebook ads. At syempre, yung pinakamamahal kong girlfriend na si Jasmine. Yes, no. So yun, syempre, talagang natutuwa naman ako, Thank you. Lloyd, kasi sobrang busy mo and Hindi naman, kanti lang. na-strategize mo na yung business, kaya hindi ka na ganun ka-busy. Sobrang excited kami dito sa Evitalk Podcast na makilala ka. And lalo na yung mga Evi viewers natin. Hi sa mga Evi viewers dyan. Oo. Ayan, nakikita ka lang nila na isa kang CEO. Pero right now, hindi nila alam kung sino nga ba si Lloyd before maging CEO and founder ng sariling company. Yes. Again, thank you so much, Joycey. No? I really appreciate you inviting me here. It's really an honor. So, the first time I saw the videos of Jasmine, sabi ko pa, one day, I will be on that podcast and I will be able to share my experiences. So, hindi pa naman ako sobrang daming experience sa life. But I think my story is worth listening. Yes. Oo. And talagang, ayan, at the age of 24, right? 25 naman. At 25. At the age of 25, talagang hindi lahat kasi is nakakaroon agad ng sariling business. Yes. So, yun, yung mga viewers natin, gusto nilang malaman, paano ba yung naging journey mo bago ka napunta sa sarili mong negosyo? Yes. So, before Beyond Break Even Digital, so before ako magkaroon ng marketing agency talaga, so I was just a student back then. I was just 17, 18 when I started doing business. So, ang first business ko noon is milk tea shop. So, ako yung second batch ng senior high school na, syempre, meron kaming feasibility study. So, the first noon, yun yung katrendingan ng milk tea back then eh. Oo. So, parang sabi ko, why not ito yung gawin kong feasibility study and i-work on ko.
Tapos yun, hanggang sa nagkaroon ng few branches, doon ako nagkaroon ng ipon. Pero eventually, during pandemic, syempre nagsara. And syempre, nung pandemic, that is my first year college. No? And then, meron akong konting ipon, syempre, doon sa small mini business ko about milk tea shop. And then, syempre, pandemic, lahat interesado sa mga investments, interesado tayo sa mga crypto na yan, mga stock market. Sobrang hype nun eh. Kumbaga, yung perang naipon ko nun ay suddenly invested it. Pero ending, hindi pala naging maganda investment kasi it's a scam. So, magkano yung na-scam? Na-scam ako ng 300,000 pesos. So, for me, as a student, no, na wala pa akong trabaho talaga, at hindi ko lang pera yun. Pera din kasi ng parents ko. So, parang hati kami dun sa napag-ipunan ko. And then, for me, I was just feeling worthless. Ako yung mataas yung confidence. Ako yung gustong-gusto laging mag-try. So, ending, parang, bakit ako? Dapat kaya ko to. Pero wala. Dahil nga, syempre, pagdating sa pera, hindi mo maiiwasan talaga na maging greedy ka. Lalong-lalo na kapag nakatikim ka ng bagay na wala ka noon. Lucky ako sa parang yung pamilya ko hindi naman mayaman, hindi rin mahirap. So, my parents is in the seafood business. And at the same time, nagtitinda sila sa mga, tawag doon, so ganun yung business ng, mga concessionaire. Ng mga panahong yon, nakita ko talaga yung pagbagsak ng business ng parents ko, yung utang, kailangan bayaran, iutang mo pa, tapos hanggang sa may nagdemanda na. So I just saw my parents fighting in front of me pagdating sa pera. Bilang isang bata, gusto ko pag nagnegosyo ko, hindi ganito. So, kumbaga nakita ko yung hirap talaga ng parents ko. So, I would say, hindi rin ako privileged. Nung nakikita mo yung struggles ng parents mo, ano yung pinaka-realistic na masasabi mo na ang hirap pala mag-business? Ano yung masasabi mo ng mga panahon na yun? So, my parents are sobrang bait nila. So, kahit na may mga nagnanakaw na tao, kumbaga kahit na may naabuso na sila, dami na ginagawang kalokohan, pinapatawad pa rin nila. Pero one thing for sure, I saw with my parents, sobrang galing nila mag-manage ng tao. So, people stay with them for how many years. Pero ang hindi kasi maganda is that they are so very traditional na kung paano nila alam gawin yung negosyo, hindi na nag-grow. Pero one thing for sure, sobrang supportive kasi ng parents sa pag-negosyo. So kaya that encouraged me, sige, try ko mag-milk tea business. Supportahan ako. Pero after doing the business, hindi kasi ako natuto ng mga principles masyado. Hindi ko alam yung mga rules about financial, hindi ko rin alam yung rules about marketing, operation. So, nakikita ko lang kung paano ginagawa ng parents ko, pero it's not how structured it is para ma-apply ko at magawa talaga yung business. So, isa talaga sa mga naging namana ko is credit card. Yung money wounds ko sa parents ko na credit card is that na yung credit card kasi nila parang baon-baon. So parang nagkaroon ka ng negative. Sabi ng mama ko, wag kang gagamit ng credit card kasi ano yan, sumpa yan. Pero some of the business owners talagang minamaximize nila yung credit card. Ang dami palang perks nito. Na ngayon ko na lang naiintindihan. Actually, ngayong year lang ako talagang nag-invest on credit cards. So paano nabago yung mindset mo dun sa paggamit ng credit card or pag-utang? Na nakatulong naman sa'yo for the success. Yeah, I see kasi nakita ko yung mga perks eh. Using credit cards, pwede kang maka-generate ng points para makapag-load ka sa bangko na pwede mong gamitin sa negosyo. Tapos yung mga free flights for business class for different countries na pwede kang mag-travel for free. Sabi ko, dami palang perks nito. So as long as you are mindful on how you are going to do it, kumbaga, magagamit mo. Kaya nakita mo na maganda palang pasukin din itong credit card para sa expansion ng business. Yes. And then ako na mismo yung nagsabi sa magulang ko, ma, hindi masama ang credit card. Kasi noon na pinipigilan pa nila ako eh. Mag-ingat ka, ganun talaga. Pero ako sa sarili ko, kaya ko. Kasi hindi mo pwedeng manahin yung mga bagay na hindi nila nagawa ng tama. For me, sabi ko, hindi porket hindi nila nagawa, hindi ko na magagawa. So I can do it for myself. I can go in a path na I could use this for my strength para sa negosyo ko, para makapag-expand. Siguro ang ma-share natin sa mga viewers is i-check nyo muna or pag-isipan mo muna yung bibilhin mo ba is wants or needs. Yes, totoo. Kasi minsan puro wants, ngayon pagdating ng sahod,
wala na, babayad na sa sa credit card. Marami akong kilalang talaga. ganyan. And actually, kahit wala kang business at nag-work ka, basta marunong kang magbayad. Kumbaga, kung bumili ka ngayon, ginamit mo credit card, Yes. bayaran mo agad. Yes. Ang problema rin kasi nagagamit sa ibang bagay na hindi naman dapat. Oo. Hanggang sa tumaas ang credit limit na magagamit mo talaga siya. Yes. Ngayon, alam mo, lahat ng mga binibili ko, lahat credit card. Pag hindi credit card, bad trip na ako eh. Oh, bili mo Yes, doon. kasi sayang yung points, di ba? Growing up, Yep. di ba, nakita mo yung family mo, nagnenegosyo sila. Yes. So, doon na nag-shift ba yung mindset mo na kailangan mo magtumulong sa family? Yes eh. Pero kasi when you see your parents nag-aaway sa harap mo ng bata ka. So, parang yun yung na-witness Yes, knowing na hindi mo, like for example, ako kasi yung bata na kapag may gusto akong ipabili, mo. hindi ko lahat kasi nakukuha. So, kumbaga, growing up, sabi ko, kailan kaya darating yung punto na pag pumunta ako sa grocery at nagbibili ako ng bagay na gusto ko, hindi ko na kailangan pumili. Because I will buy the things that I want nang hindi ko kailangan mag-isip kung kaya ko pa itong bilhin or kung kaya ba yan ng parents ko. So, parang growing up, those things hindi ko nakuha lahat. Kailangan ko siyang paghirapan or kailangan pumili ako ng isa lang at laging compromise. Kaya nga lately, makwento ko lang, birthday ng papa ko. Sabi ko, pa, dahil 55th birthday mo ngayon, punta tayo sa mall. Yung 55,000 na yon, gastusin mo kung ano lahat ng gusto mo. Wow. So, sabi ko, wala, piliin mo lahat ng gusto mo, hindi kita bibigyan ng choice, hindi kita ililimit. Dahil 55 years old ka na, 55,000, spend it all. So, yun. So, ang catch, dapat ma-spend mo within 2 hours. Talagang punta kami sa mga stores, sa Levi's, yung mga Nike, lahat ng mga gusto niya. So, it's so good na yung ganong klaseng hugot, yung pain and suffering ko noon, parang yun yung doon ako nagkaroon ng motivation na balang araw gagawin ko. So kasi most of the time people, especially the young ones, they try to avoid pain and suffering. But usually, pain and suffering is something that creates purpose inside. Yes. Kung bakit kami deepest why, bakit kailangan mong ma-achieve itong mga bagay na to. So, yun yung nakapagtulak sa'yo na mag-work na talaga Yes. at early age. Ilang taon ka ba nagtrabaho? Actually, I didn't work sa ibang mga businesses. Okay. Hindi ako pumasok sa kanilang corporate. So, parang 18 is my first business. So, parang nakita ko na negosyanteng pamilya ko, parang mas masarap din magnegosyo. So, I didn't think nga na magkakaroon ako ng digital marketing. Hindi ko rin alam na I'm into marketing pala. Kasi, ang alam ko lang sa sarili ko noon is, marunong ako magluto kahit papaano. Tapos, passion ko ang pagka-teatro. I really love acting, I really love directing. Tapos talagang, ayun, senior high school ako sa FEU. Tapos textbook school naman during my Florante at Laura Days, El Pili, yan mga gusto ko. Tapos marami akong naganapan na place. Tapos sabi ko nga pursue ko kaya to sa college. Kaso walang pera, hindi practical. So I didn't think na ito palang passion ko sa pagdidirect, pag-acting, will also be my instrument para magkaroon ako ng sarili kong digital marketing agency. So, yeah. Nakita ko lang kasi mahilig ka sa teatro. Kaya pala, yung looks mo, so lagi ka nakukuha. Ay, grabe naman yun. Actually, nag-matter kasi siya Tama, diba? tama, Tsaka tama. yung fulfillment na nag-e-enjoy ka. Yes. No? So, yun yung nakatulong sa'yo na parang nabuo mo itong ano. Yes. Technically, kasi nung start ako mag-freelancing, Ano yung first freelance, mo? Freelance work Work ko. mo. So, nag-start na talaga ako agad as Facebook ad specialist. No? Nag-run na ako ng paid ads. Kasi nung na-scam ako ng 300,000 pesos, I was just like depressed for 3 months. Parang kasi sa isang estudyante na mawalan ka ng 300,000, na-disappoint mo pa yung magulang mo, kasi sabi ko, ito na, payout na. Boom, scam pala, na-block pa ako sa Telegram. Pero alam mo ba, yung na-scam ako nun, kung hindi ako na-scam, wala akong yun. And I'm always very thankful na kailangan ko palang pagdaanan itong mga bagay na to in order for me to achieve something. Kaya nga, every time na may mga encounter ako mga challenges, or maybe breakdowns, burnout sa mga bagay na ginagawa ko, or kaya matalo ko, laging may lesson eh. Matatalo ka lang naman sa isang bagay kapag wala ka natutunan. Doon sa 300,000 na na-scam sa'yo, ano yung pinaka magandang lesson na natutunan mo doon? Don't be greedy talaga.
Kasi sobrang greed ko noon na parang pag may pera ka, I wanted that kind of money na madali. So sabi ko noon, never again magpapabiktima sa ganito. Oo. Anong unang pumasok sa isip mo nung nangyari yun sa'yo? Yeah, I felt so worthless. So parang during those times, nawala yung confidence ko, sobrang sinisisi ko yung sarili ko. Alam mo yung natutulog ka, Yes. tapos hindi ka gusto mong matulog, di ka makatulog kasi lagi mong sinisisi yung sarili mo. Sorry for the word. Hindi mo pinag-isipan. Sa lahat ng tao, ikaw pa yung mabibiktima. Di ka nag-research man lang, naniwala ka agad dahil nga nakita mo may pera. Oo. So parang dumating ka sa point na yun na gusto mo na rin sumuko. Yes. Actually, yung part na yun yung tuition fee for the success. Yeah. Diba, ang laki ng, Tama. yung 300,000 na yun is, yun yung nagtulak sa'yo na mas mag-grind pa. Yes. Pero hindi pinag-isipan. Yes. That is the grit na I needed for me to push through and to explore. Buti na lang na-scam ako. Yes. Kasi kung hindi ko ginawa to, hindi ako na-scam, I will not be in the place where I am right now. Oo. Tsaka ang maganda doon, yung bumangon ka after the failure. Yes, totoo yun. Oo. So I'm so glad na ginawa ko yun. And then yun, eventually I tried Facebook ads. Nag-enroll ako. Nasabi ko, yung commitment level ko dito, I will do whatever it takes. Basta matutunan tong skill na to. Yes. Hindi wala man akong alam sa marketing, but because I have that kind of need, alam ko sa sarili ko na kaya kong aralin to. Siyempre, nagluluto pa ako nun eh. Culinary arts, tapos marketing. Anong alam ko sa marketing? Pero doon ko lang napatunayan na hindi mo kailangan, dapat graduate ka ng ganito para matutunan mo isang bagay. As long as you have that commitment. At sabi ko, wala akong excuse. Aaralin ko to, wala akong choice. Kailangan kong kumita dito. Yes. Kailangan ko mabawi. Alam mo yun, I started working international. So kumbaga, di naman ako sanay makipag-usap sa mga Englishero, sino-sinong kanu dyan. Yes. Pero dahil there's an opportunity, inaccept ko. Oo. So doon ako natutong makipag-usap sa tao, natuto akong makumita ng pera, ganito pala yung sistema. Kumbaga, ilang rejection call. So kumbaga, those experience made me the person that I am right now. Minsan, hindi mo direct na, yan yung naging lesson sa akin, hindi mo direct na parang, nandun ka sa nandun ka sa senaryo na may mali. Umasok ka sa ganung senaryo, kaya domino effect siya. Yes. Hindi mo internally na ikaw yung nang scam. So I attract that kind of thing na the more you focus on what you do, on your purpose versus on the outcome, mas lalong binibigay sa'yo yung blessings. Correct. So ever since nun, lagi ko sinasabi sa mga tao ko, don't focus on the outcome. Focus kayo sa process. Enjoyin nyo yung process to the point na parang hindi nyo iniisip yung resulta, pero ginagalingan nyo sa mga bagay na ginagawa nyo. Magulat na lang kayo, money will flow. Yes. And also, pansinin mo, yung community, nung nangyari yun sa'yo, iba yung mga tao na kasama mo nung mga panahon na yun. Yes. 'Di ba? So, nagmamatter din yung community. So ito, favorite line ko to, lagi ko itong sinasabi. Your environment is stronger than your willpower. Isa pa. Your environment is stronger than your willpower. So, minsan, environment is really telling you na, gawin mo to. Pero alam mo namang mali. Kaya at the end of the day, I remove myself from that environment and look for a people na match dun sa goals ko. Yes. Mga taong may resulta ng mga bagay na gusto kong gawin sa buhay ko. When I started doing that, parang everything has a domino effect na naging maganda lang. Oo. And then, kamusta yung nung nagtuloy-tuloy ka na sa pag-freelance? Yeah. Di ba, iba yung course mo, culinary. So, Yes. ang layo, ang lapit. Ang lapit eh. If you would ask me, why culinary? Like, ano lang yan eh. Parang recipe and SOP. Diba sa agency, kailangan may mga SOP ka, standard operating procedure. Sa pagluluto naman, recipe. Parehong kailangan ng consistency under pressure. Pero I choose what I'm passionate about. Pinili ko kung saan ako masaya. Pinili ko yung bagay na nagpapa-excite sa akin. The moment I hear it, uy, shoot tayo ng video. Uy,
the moment that I heard from clients, uy Lloyd, kumita kami ng ganitong halaga. Oo. Yung dating pasara ng negosyo, ngayon, I was able to actually scale my business to 2 million pesos. So, kumbaga, hearing those things, parang sobrang impactful sa akin. Na hindi ka lang basta marketer, you're doing creatives, but you're also impacting small business owners sa Pilipinas. Yes. So, parang nagkaroon ng value yung ginagawa mo as a Yes. freelancer before. Yes. Oo. Kumbaga, culinary arts, it's part of the family blood. No, I really Yes. love food. Don't get me wrong. Oo. No, Yun Hindi- talaga yung nature ng business Yes. na meron kayo. sa mga culinary arts yan, hindi Oo. ko naman sinasabing mag-shift na kayo sa Oo. marketing. Pero ako, ang pinagbasihan ko lang, syempre, yung bagay na Oo. gusto ko, masaya ako, at syempre, kumikita. Pero along the way na nag-freelance ka, mas nakita mo yung passion mo, hindi pala sa pagluluto. Yes. Nasa ano pala siya, digital marketing. Yes. So, hindi naman kasi ako mapupunta doon sa marketing if it weren't for that, di ba? Yes. At nagkataon na nagtugma yung hilig ko sa directing, theater, Yes. tapos having my own media team to do ads production. Oo. So parang, okay, ayos to nagamit ko rin. Oo. Pero hindi ka ba nang hinayang, nasayang naman yung course ko ng culinary? Parang ilang taon ko tong pinag-aralan, tapos ito yung gagawin ko. So kasi ang utak ko pa rin, negosyo eh. So 'di ba, Oo. possible naman in the Yes. future pagka nagnegosyo Oo. ako sa pagkain. Posible kasi may Possible. background ako sa Oo. culinary arts. Yes. And actually, magagamit mo yung ginagawa mo sa marketing. Yes, Yun na totoo. yung advantage. Diba? Yes. So ang kagandahan lang, kasi yun yung lacking yung parents ko eh. They don't Yes. do marketing. Ngayon kasi in the digital space, pag wala kang demand, baliwala kung meron ka mga tao, baliwala kung may produkto ka, pag hindi ka Yes. marunong magbenta. Oo. So in my history, I was able to handle more than 100 brands in my portfolio. So halo-halo, pero majority are service-based, mga high-ticket clients. So, ibig sabihin, ang dami mo na palang naging clients. Yes. Oo. Kumbaga, During freelance na yan, hanggang ngayon? yes. Oo. Freelance, tapos agency. Oo. So, nung freelancing ako, ang offer ko lang is ads. So, kumbaga, run ko ads mo, international. Tapos, napapansin ko, during pandemic, bakit mga local business owners hindi nag-run? Walang masyadong nag-run ng ads pa noon. That was like 2022, 2023. So, Yes. lahat yung iba boosting pa, Mm-mm. yung iba hindi nila na-maximize talaga. Tapos, ang papangit ng mga videos. Hindi naman sorry hindi naman sa magiging OC, pero sabi ko, it could be improved. No? Yung mga quality kasi ng videos nun, parang sobrang pixelated, tapos sobrang lalabo. So sabi ko, what more if we could produce a video that will help people na mas maging aware pa dun sa brand nila. So, what if I combine paid advertisement plus a good creative? Siguro ang dami ko matutulungan ito. Tapos, magagawa ko rin yung passion ko na pagdidirect. Oo. So, ayun. Parang ako, wala akong alam sa pagbe-video. Wala akong alam sa photography at kahit ano. Ang meron lang ako, marunong naman ako mag-direct. What if umanap ako ng videographer? Hanap ako online. Sabi ko, looking for videographer. May nag-message sa akin, Sir, ano po ba kailangan nyo? Kailangan ko ads eh. Marunong ako mag-ads. Sir, hindi. Events lang ang ginagawa ko eh. Sige, pwede na yan. Bigyan kita inspo. So, yung videographer noon, yun na yung kasama ko noon hanggang ngayon. Mm-mm. So, noon, nag-shoot kami. Hindi ko alam kung paano ko gagawin to. Oo. Hindi, kaya ko to. So, pinanindigan ko na lang. So, wala akong alam sa structure paano mag-video. Di ako marunong sa lahat. Pero dahil may kasama akong videographer, di rin siya maalam sa ads eh. Kumbaga, we learn through the process. Hindi ako magaling. So, inaral nyo talaga. Oo, natuto na lang kami throughout the experience. At the same time, pag-aaral consistently. Mm-mm. Yun yung advantage Yeah. na galing ka sa teatro and then Ah. naging passionate ka. Mm. And hanggang sa nabuo na yung business. Yes. Oo. Ano yung pinaka-passionate vision na nabuo mo itong Beyond Digital Break-Even? Yes. Kasi, again, sabi ko, gusto ko nga makatulong sa negosyo, pero hindi sapat yun. No? Kumbaga, you want to help the business, hindi lang para magkaroon ng visibility sa social media, Yes. but to earn. Kasi ang negosyo hindi tatakbo pag hindi kumikita eh. Mm-mm. So parang gusto ko, maging rason ako ng mga negosyante kung bakit sila kumikita ng malaki is because of me, na natutulungan ko talaga sila. So kumbaga, that kind of feeling na makatulong ka sa kanila, yun yung naging inspiration ko. Tsaka, dami ko kasi nakitang scam. Literal, sa Pilipinas, sobrang daming scammers. Mm-mm. Kaya yung mga trust rate ng mga tao sa mga negosyo, ang baba, no? Kaya kapag ka nagme-message sa page mo, legit ba to? Kasi ang dami scammer eh. So, because of that, the time na na-scam ako, sabi ko, darating sa punto,
ang gusto kong matulungan ng mga negosyo yung mga negosyanteng visionary. If you would ask me, what is marketing for me? Ito lang ang lagi ko sinasabi. Marketing is the art of giving happiness to people. Yes. So, ibig sabihin, the fact na nag-exist na yung produkto mo, may kailangan na yan sila. Kailangan na nila yan. Kailangan na lang nila malaman kung paano nila makikita yung produkto mo, paano nila magugustuhan yung produkto mo. Kailangan na nila yan eh. And ang ganda ng mga sinabi mo. Kaya pala, 3 years na yung company nyo. Kasi, hindi ka transactional. Kasi once na naging transactional ka na, sige, deal natin yan, may pera tayo dyan. So, wala na yung value. Yes. Diba? So, sa'yo nakita ko is you're giving value and ang goal mo is matulungan yung business owner na mapakilala yung product. Yes. Diba? Marami kasing, like for example, di naman sa maraming freelancers, maraming agency owners. Alam naman natin, pwede talagang kumita. No? Pwede kang magtayo ng agency mo. But the thing is, wala kang accountability. Pag wala kang accountability, hindi talaga magiging sustainable. At ito lagi yung sinasabi, service business is a relationship business. Yes. Akala ko dati, as long as may results, okay na eh. Yes. Pero alam mo ba, I lost clients na kahit kumikita sila ng milyon, pero dahil hindi ko lang sila nakakausap, hindi ko na sila nachichika, umalis sila sa akin. So doon ko na-realize na in service business, kailangan pa rin nandun yung presence. Oo. Tsaka kailangan maramdaman yung concern mo talaga. Yes. Kasi at some point, sa'yo, hindi talaga yung service yung binayaran nila eh. Yung sinabi mo sa kanila. Yes. Naniwala sila na ito kaya mong gawin. Yes. Diba? Totoo. Tsaka hindi talaga para sa lahat ang pag-i-agency. Why? 1, 2, 3 clients kaya mo pa eh. Pero kapag dumami yung clients mo, naging 5, naging 10. Imagine, daming negosyo, dami mong kailangan kausapin. If yung temper mo, magagalitin ka, mainitin yung ulo mo, most probably, away mo yung kliyente. So, kailangan sa pag-i-agency din, marunong kang pumalma. Kalmado ka when you're dealing with clients. Paano mo, alam mo na yung mga dapat sabihin, alam mo yung mga dapat hindi patulan, at dapat mong i-address. So, yun lang. Kasi marami akong nakikita mga agency, basta kumita lang, okay na eh. Yes. Diba? Parang after mo ma-onboard, after mo magbayad, bahala ka na. So, hindi ganon. So, mas kumikita, take note, mas kumikita ang mga agency owners kapag mahaba yung kontrata nyo. Customer lifetime value. Yes. Kasi ako, I offer minimum 4 months. Sa 4 months na to, pag masaya ka, tsaka tayo mag-renew ulit. So, ganun kami. So, naka-base yung, syempre, income mo sa lifetime value dun sa kliyente mo. Mas alagaan mo yung mga long term. Kasi yung iba, ang mindset, basta may lalabas, basta may papasok, okay lang may mawala. Pero yung lesson na yun, nawalan ako ng 10 kliyente. In an instant, na almost 1 million revenue yung nawala sa akin just because I was so greedy na hindi pa handa yung sistema team. ko. Oo. Kasi when you're doing agency, kailangan meron kang process at train ng mga tao mo. So, kasi ako dati, hindi. Accept lang na accept. Hindi na pinag-iisipan. Volume tayo. Sige, basta umita. May mawala talaga dyan. Pero I just realized when you're doing service business, maliit lang ang mundo eh. Maliit lang ang mundo ng digital marketing. Isang kliyente mong magreklamo, pwede ka na i-chismis sa iba eh. At yung mga possible clients mo, pwede rin talagang mawala. Yes. Because of that kind of chismis. So ako, I learned through hard, painful happenings in the agency na kailangan kong maging structured na tao. Ako, hindi kasi ako organized eh. Tsaka pag ganun karami yung client, minsan hindi na nagagawa yung deliverables. Yes. Diba? Lalong-lalo na, we are a performance marketing agency. So, pag sinabing performance, dapat may sales yan. Oo. Diba? Ang pinakamahirap sa amin na ads digital marketing agency is kapag hindi kumikita ang isang business or an e-com brand or any business, kasalanan mo. Yeah. So, yung kasi pinagkatiwala nila sa yung isang part ng department eh. Kaya yung naging marketing arm. And that is a heavy burden for me. Na imagine, the reason why those clients nawala, dahil hindi ko sila nabigyan ng tamang treatment. Minsan ego din eh. Ego to look good na mas maraming kliyente, mas maganda. Pag kinuwento ko sa kapwa freelancer o friend, uy, dami kong kliyente. Pero ang tanong, namamanage mo ba lahat ng tama? Anong ginawa mo para maayos yung system? Yeah, before kasi, I was a weak leader. When you say weak leader, naman ako sa parents ko na kahit
mali na yung ginagawa ng tao mo sa'yo, iniintindi mo sila. So parang party on. Yes, kumbaga, hindi ko alam kung paano magalit, hindi ko alam Oo. kung paano utusan yung tao. Hindi ka strict. Hindi ako stricto. Sobrang gaan ko. So, there's a good advantage and disadvantage. Advantage, kumbaga, people stay. Mm-mm. Pero disadvantage, inaabuso ka nila. Yung mga bagay na yun, winark out ko talaga sa sarili ko. I joined personal development training programs, kung paano talagang maging leader, paano mag-impluwensya ng tao, paano sila sumunod sa akin. And then eventually, I work on the system. System is the hardest part for me kasi hindi nga ako organized na tao. Hindi ako systematic. Oo. Kumbaga, Hindi ka kasi nag-work eh. Oo, hindi. Kasi natututunan Yun, mo yun yun din, sa work eh. yun din yung disadvantage. Hindi ako nagtrabaho sa corporate. Yes. Magkatrabaho ako kung kailan ko gusto. Oo. Pero ngayon, kailangan pala, pag lumalaki ka, may department ka na, Yes. may head ka na nagka-quality check, tapos hindi ka na pala dapat ikaw lahat kumakausap, may account manager ka na, may operations ka pa. Yes. So ito ang pinaka natutunan ko sa isang mentor. Shout out kay Sir Steve C. Yeah. So, the difference between growth and scaling. Mm-mm. So, ano natutunan ko doon? Growth is, lumalaki yung revenue mo, pero yung expenses mo, sumusunod din. So, kumikita ka ng 1 million, expenses mo naman 800,000. Yes. Tapos, delayed pa magbayad yung kliyente mo. So, nag-aabono ka. So, na-realize ko, the true meaning of scaling, pagka sa agency business or any business, lumalaki yung revenue mo, pero yung expenses mo, flat lang. So ako kasi, natatakot ako mag-maximize ng tao pag walang sistema. So syempre makakapag-delegate ka lang naman ng maayos, di ba, pag may sistema ka. Eh wala akong sistema nun. Kaya binabayaran ko sila ng sobrang laki. Halos minsan wala natitira sa akin. Nakakala ko dati, okay, mas malaki pa kinikita ko nung freelancer ako kaysa agency. Ngayon, nag-aabono ako, dami kong tao. Pero yung fulfillment kasi nandun Yes. Oo. na I was able to give impact sa mga estudyante. Kasi ako, lumaki. So, mga estudyante yung iba mong empleyado. Yes, mga multimedia art students. So, sila naman is I'm grateful na natulungan ko rin sila. Natulungan ko silang gumraduate kasi may trabaho sila. Kumbaga ako kasi, estudyante ako, freelancer, kumikita na ako ng first 6 figures ko is first year college. So, first year college ako, that is my first 6 figures. Sabi ko, ba't hindi ko tulungan yung mga kapwa ko rin estudyante na ma-achieve din yung kung ano meron ako. So, yun. Kaso, disadvantage naman, syempre, pag hati, no? Yes, so, priority priority nila ang studies. So, isa rin yun sa mga lessons na natutunan ko na kailangan ko rin talaga ng mas taong focus sa mga bagay na ginagawa na. Bakit Beyond Break-Even Digital Yes. ang naging name ng business? Actually, yung name na yun, hindi lang ako ang nag-form nun. So, dati kasi may grupo rin ako. Actually, 4 or 5 members kami. And then, napag-usapan namin na mag-build ng agency. Kaso, hindi natuloy. So, hindi natuloy, sabi ko, tuloy ko na lang. Ako na lang mag-push. Sayang kasi yung branding. So, total, hindi to naman yung direction ko. Push ko na to. So, why Beyond Break-Even? Kasi gusto ko more than break-even yung kitain nila. Kasi masaya ako, masaya ka kapag kumikita. Yes. So, At saka ang ganda nun kasi kumbaga ang goal mo talaga, kumita, lumaki yung sales ng company. Yes. Ang kagandaan naman kasi dito sa agency na to, mataas ang customer lifetime value. As long as you give results to client. Meron akong mga clients, hindi sila alis. 3 years na. So if you would compute that per month, 'di ba? 3 years na 'yun. Malaki na 'yung naitulong niya sa akin sa business. Yes. So ako, kaya inaalagaan ko talaga siya. Oo. 'Di ba, yung e-commerce or advertising, hindi siya madali. So kailangan mong sumabay, mag-innovate. Ano yung ginagawa mo para makasabay kayo? Yeah, I have this community name. Okay lang mapangalanan ko? Oo. So this is Filipino Ads Mastermind Academy PH. So we have our own course. Tuturo din kami ng mga Pinoy na gustong matutong mag-ads at mga negosyanteng gustong ma-improve yung mga businesses nila. So it is a 100 days course na tinuturuan namin sila paano yung basic ng ads, advanced, tapos meron din immersion programs. So syempre, ikaw as ads, gusto mo na experience, di ba? So may OJT din kami sa mga different digital marketing agency. So that kind of course, yung coach ko kasi is directed sa Facebook din. So she's handling bigger accounts in international. So every time na may update, laging updated yung community namin. So whatever happens, ako din as a digital marketer, agency owner, since ang pundasyon ko is ads, kailangan ko laging maging in. Ngayon with AI,
reporting, pag-write ng script, paggawa ng graphic design. In just an instant, you could actually develop. So, dun na kasi yung path ng agency ko. Lahat ng members ko, AI-empowered na. Pero at the same time, mixed with human touch. So, yun yung tumulong sa akin sa process. Si AI talaga. Kasi dati hindi ko alam paano i-structure to, hindi ko alam na may ganito palang kailangan sa negosyo. I've never been in corporate eh. So, si AI na ang consultant mo. mo. Si AI ang consultant ko, tsaka yung girlfriend ko. Yeah. Sabi mo kanina, AI-empowered na kayo. Yeah. Ano yung nakikita mong future ng business mo? Actually, the future is in making things efficient pagdating sa process. Kasi dati, like for example, script writing. When you do script writing, lalo na pag in-effortan mo talaga, naabot kami before ng 1 week. So ngayon, when I do AI, with mix of my skills and understanding, I could do it within 30 minutes and 1 hour. Diba? Hindi na, yung pagiging creative kasi hindi naman yan, labor na kaya mong gawin ng same thing. Yes, hindi siya paulit-ulit. Paulit-ulit. You need to always be different and unique. Ano yung pwede kong gawin? So kaya ang mga creative na tao, mas mahal ang bayad sa kanila dahil you always need to innovate. Yes. Dati, I have 5 scriptwriters. Ngayon, ako na lang ang scriptwriter. Pero I could do everything for my clients at mas effective ba. Tapos may mga, syempre yung mga editing, we could mix with the AI. Pero ngayon kasi in marketing, since lahat is doing AI already, everything is a battle of attention. So if hindi ka marunong kumuha ng attention ng mga tao, kahit anong content mo, if it doesn't relate to them, to the people, you don't hit the pain point, wala. Hindi ka nila papanoorin. Kailangan magamit mo yung ginawa mong creatives sa tulong ni AI with advertisement. Yes. Kasi kahit gaano kaganda yung creatives, if hindi mo siya ma-advertise, hindi siyang kakalat eh. Sa akin, ito lang gusto kong sabihin. Kahit gaano ka katalentadong tao, kahit gaano ka creative, if wala kang sistema, eventually babagsak at negosyo mo. Yes. So parang ako dati, sobrang passionate ko kasi sa pag-direct eh. Gustong-gusto kong ganda ng creatives. Lahat yun, kahit gaano kaganda yung creative mo, your clients will eventually aalis talaga. So parang may mga taong mga negosyante na hindi naman sila creative. Pero bakit mas successful sila? Because they have the right system at inuna nila yun. So there's a time in my business, I needed to step back and I told to myself, Lloyd, kailangan mong i-let go to mga bagay na to. Kasi hindi ko ma-let go yung pag-direct kasi yun na nga yung nagpapagigil sa akin. Pero I need to step back because I wanted to look at a bigger picture na, kailangan ko muna ayusin to. Baka hindi nila magets. Yung kasi mindset ko. Ako na lang ang gagawa. Ako na lang gagawa. Let me save this for you kasi mas gusto ko itong gawin. Pero syempre, if you wanted to be long term, kailangan ko sila i-train. Kailangan na de-delegate mo yung mga tasks. Kailangan ko i-delegate yung task. At magagawa ko lang yun if hindi na ako yung nasa frontline. Yes. I needed to fix that system that would help the agency and the business to help more. Kasi saan ko ba titingnan? Sa ego ko lang ba na gusto kong ma-fulfill yung gusto kong ginagawa? Or titingnan ko yung vision ko na mas makatulong pa ako sa maraming negosyo? At hindi ko magagawa to if I'm always in the frontline. Yes. Eventually, ito ang future for me for the agency. Aside from doing it for my clients, I wanted to create a digital product that would help small business owners na makapag-start ng marketing nila even without the digital marketing agency. But with the power of AI na mapapabilis. Kasi ang laging ina-overthink ng mga negosyante, di naman ako creative. Hindi naman ako magaling mag-write ng script, di ko alam. Paano kung sabihin ko sa'yo, meron na akong skill, template, product na ito na lang yung susundin. Gagawin mo na lang. Kapag run ka na ng ads mo, makakapag-market ka na lang. So parang I wanted to create for business owners. Siyempre, maapektuhan yung mga marketing agency. Yes. Pero that is the future. So parang gano'n ko siya nakikita. Pero ang maganda lang nun, yun nga, kailangan din sumabay ng mga other marketing agency. Yes. Kasi kailangan ma-vision mo yung pwedeng mangyari. Hindi ka pwedeng mag-stick sa mapapag-iwanan ka talaga pag hindi ka nag-innovate. Ako, I just use 2 to 3 tools that actually help me. Number 1 is Claude, pangalawa ChatGPT, tapos si Manos. So sa tatlo lang yun, parang may kanya-kanya silang expertise that would actually help my agency. Ngayon kasi kapag ka in-immerse mo yung sarili mo sa AI, kung saan ka magaling,
it will make you times 10 na mas magaling pa sa ginagawa mo. Kunyari, magaling ka sa system. Pag in-equip mo sarili mo with AI, magiging 10 times na magaling ka. So, kumbaga, yun yung nagiging effect sa akin eh. So for people na magaling, if you wanted to bring out the best in you, try mo mag-AI. Wala na, hindi naman nakakatakot eh. Kasi yung mga tao nga ngayon, yun yung nagbabago na yung trabaho, di ba? Yung mga marunong mag-AI na yung yung tina-accept nila. So, hindi ka natatakot na mapalitan ng AI yung ibang trabaho? At the end of the day, it will happen. Pero kasi I know for myself na kung ano yung trabaho ko ngayon, it will always be in demand. Because number one, I'm marketing. Nag-iiba lang yung structure and process na kailangan ko lang talagang maging efficient sa mga business owner. Kasi for business owners, ang mindset nila, number one, kumikita ba ako? Pangalawa, efficient ka ba? Oo. Ano ba ang, nagagawa mo ba yung trabaho mo? As long as I can do that for them at kumikita sila, I will still be with them for a long time. And Lloyd, ano yung mga services na ino-offer nyo sa business niyo? So, sa agency niyo? Sa agency, to be straight ngayon, we're a performance marketing agency. Sabi ko nga kanina, so goal ko is sales, conversion. So paid advertisement. Pangalawa, social media management. So organic contents, tsaka production ng video. So for ads talaga. So yung production namin, focus on the ads itself. So syempre may mga media, di ba, more on creatives, like this podcast. So kami, focus on ads. Ang goal ko, kumita ka with your own business. Pa-small business, startup, mga existing business. If you wanted to scale more your sales, I offer ads with production. Kasi I cannot do everything eh. Dati gusto kong mag-events. Dati gusto kong mag-photoshoot, production, product shoot. So na-realize ko, yung iba, outsource ko na lang. Focus na lang ako saan ako magaling. Yes. And importante yan kung saan ka magaling. Kasi minsan, kapag ang dami mong ginagawa, nawawala yung parang, kumbaga yung profit, natatapon lang siya. Kasi yun yung strength ko eh. So, study says na pag nag-focus ka sa weakness mo, ang possible na improvement mo lang is 20%. But if you focus on your strength, your improvement will be 120%. So, choose your poison, choose your own battle. Yes. And yung mga business owners, interested sila na mag-avail ng services nyo. Paano ba ang setup or paano? May mga packages ba kayo? We have different packages naman depending on your business needs. Customized naman yan eh. Kasi ako when I work with businesses, I always do consultation first. Ano bang kailangan mo? Baka naman kasi hindi mo kami kailangan. Baka naman ano lang tayo, baka lang naka-curious ka lang. Pero I'm open for consultation. So, laging customized naman. So, you can reach me with my Facebook page, Beyond Break Even Digital, or you can actually message me on my Facebook. So, parang ang setup nyo is consultation muna kasi bawat business magkakaiba yan ng need. Yes, totoo. Iba-iba talaga. Pero ngayon, ang specialist kami at pinaka-dominate sa mga clients namin are clinics. So, majority are clinics, aesthetic, dental. Yan kasi ang mga service-based na high ticket na doon ako nagsimula. So, yung mga panahong wala pa akong alam sa marketing, hindi, kaya ko yan. Ba't hindi pa kailangan? Pero maganda yun, sinabi mong kaya mo. Kasi marami actually magagaling, pero minsan sila yung nagsabing hindi nila kaya. If sinabi mo hindi mo kaya, siguro wala kang ngayon sa position mo ngayon, di ba? Totoo, kasi most of the time, it's more on trying eh. I mean, it's experience in the actual battle. Pero, ang good thing kasi gusto ko yung ginagawa ko. So, meron kasi mga tao na ginagawa nila isang bagay pero ayaw nila. So, ako, I didn't realize na I really like this digital marketing until I connected it with my passion on acting and directing. Kaya siya naging sustainable. Dati, sinasabi ko sarili ko, magaling ako sa lahat. Kaya ko to. Pero, hindi ko alam kung saan ako magda-dominate na market. So, this agency, ito lang ang bagay na pinanindigan ko simula noon hanggang ngayon na bagay na hilig kong gawin. Kaya pag nakikita ko lahat, buti na lang na-scam ako. Kasi most of the time, people always tell their bad things na nangyari sa kanila as pangit. Pero always think of it na there's a reason bakit nangyari yun. And it has to happen for you to learn about life. Tsaka, isa lang yan eh. Kung kumita ka ng 300K noon, kaya mo ulit-ulitin, mas
So, di ba? Sa mga times 10 pa. Di ba? Totoo. Pero mas naging wiser ka na and mas Yes. nag-grow ka na kung paano i-handle yung money. Ako, lagi itong tinatanong sa akin. Digital marketing agency ka. Ba't di ka magtayo ng sarili mong e-com brand? Mas mabilis ang pera dun ah. Alam mo ba, ilang beses na ako tinanong sa ganyan. And every time they ask me, lagi ako napapaisip talaga. No, parang tinatanong sa sarili ko, bakit hindi nga? Kasi I've made lots of millionaires sa portfolio ko sa mga negosyante. Pero titingnan ko na lang kung hindi naman sa pagmamayabang, pero niyayabang ko talaga yung mga taong natutulungan ko. How many business I help para mas maging ma-improve yung lifestyle nila at makapagpasahod sa mga tao. Pero going back, lagi ako tinatanong na gano'n. Parang lagi akong nadadala sa mga sinasabi ng ibang tao. And then I realize, this is what I do, dito ako magaling. So wala namang problemang magtayo ng panibagong negosyo. Pero kasi ang problema, kung papabayaan mo yung negosyo mong existing na at kumikita na just because na nadala ka lang sa sinasabi ng ibang tao. So kaya ako hindi maiiwan to kasi hindi ko maayos pa 100% yung system. So it's still a work in progress. Now I told to myself, I will do everything to fix the system, use AI to help me, equip my people, so that dadating sa punto na kahit wala ako, it could actually perform without me. And Lloyd, hindi ba, parang minsan may mga business owners, di ba, magpe-present ka. Hindi ka ba nila natatanong, ikaw, ka ba? Kumita ka ba sa ginagawa mo? Yes, kasi lagi ko sinasabi, ma'am, ito po yung trabaho ko talaga. So parang hindi mo sinasabi na hindi ka nag-i-income kasi yung iba kasi ito is to believe, di ba? Yes, totoo yun. So I also handle e-com. So kung ako kasi nung nag-start ako, wala pa experience eh. So ginawa ko, free service ako. No? So pag natulungan kita, may results. So itong gagamitin ko portfolio. So kumbaga, pagka nakikipag-usap ako sa client, hindi ako pushy eh. Hindi ako salesy. So baka hindi kita matulungan at pwede rin kitang matulungan. Kasi ako, itong negosyo ko, you have to respect my process. Because this is also a business. Parang for a long time, parang inisip ko hindi to business. It's a business. This is a digital marketing business. Business siya. At mahirap yung ginagawa ko, hindi lahat kayang gawin. Pero I always look back, kikita ako dito. Pero when I check sa industry ko, meron pa rin naman mga successful marketers na naging milyonaryo. Naging bilyonaryo, ito yung naging path nila. Pero wala namang problema magtayo ng panibagong business. Wala namang problema sa mga, para sa mga digital marketers, mga freelancers or marketing agencies out there. If there are people that will always tell you, tigil mo na yan kasi kalokohan yan. Huwag nyo silang pakinggan. If this is your passion, this is what you love to do, pursue it. Galing yung sistema. If you have the opportunity to build more business, make sure your agency and your clients are happy at meron kang system. Basta keep on growing lang and wag magpaiwan. Innovate. And yun nga, if hindi mo wala kang result, diba, na ipapakita, wala kang portfolio, hindi talaga maniniwala yung mga business owners. Kasi, syempre, mag-out yan ng pera para maniwala sa'yo. So, kailangan, meron ka talagang maisusupport sa company mo. Pero, I always ask, paano ko ba papatasin yung charge ko? Kasi dati, ang charge ko lang, 55,000. Tapos, all-in na yun. May ads ka na, may organic ka na, may editing ka na, may scriptwriting, lahat. Kompleto, may videographer. Pero, sabi ko, hindi to sustainable. So, as times goes by, nung na-workout ko yung portfolio ko, hanggang sa naging 6 figures. Ang tapang mo na mag-charge. Charge kita ng 6 figures kasi alam ko, meron akong blueprint na nagawa ko siya. May evidence. Ito sa ibang mga agency or mga nagpi-freelance, mag-a-accept ng project, tapos hindi na nagpaparamdam. Ghost star yan. Marami akong kilalang ganyan. So yun yung wag yung gagawin. Kasi masisira yung credibility. Diba? Kasi ngayon, lalo na sa social media, pag na-post ka ng negative, sira na. Bilis talaga. Kaya nga sabi nga from Coach Russ, no? Ayan. So sabi nga from Coach Russ, if you pee one part of the pool, you pee on the entire pool. So ibig sabihin, may isang kliyente ka lang na niloko or binigyan mo ng pangit na treatment, yung kliyente mo pwedeng mahawa, mga current clients mo pwedeng mahawa, at nangyayari talaga siya.
So ako hindi ako magmamalinis. I also experience, ako bilang marketer agency, yung mga times talaga na napabayaan ko yung kliyente ko. But number one thing is that I acknowledge and take accountability to it. Kasi hindi pwede mong basta na lang awayin, kasi sisisihin dahil nga ganun. Yes. Tsaka siguro, pakinggan mo yung feedback nila. Tama. Sa service, continuous yan eh. Di ba? Kailangan a good relationship ka talaga eh. And ano naman yung feeling mo, Lloyd, kapag may nakikita ka sa mga clients mo? Siyempre, actually, nakikita mo talaga. Di ba? Nakikita mo na nagiging successful yung project nyo and then nag-boom din yung business nila. Ano yung pakiramdam? So, whenever I see transformation, results ng kliyente ko, pagka nakikita ko silang, Lloyd, thank you kasi dati wala kaming pasyente. Dati, 2,000 pesos na sales, masaya na kami. Ngayon, sobra-sobra pa. So, that kind of feeling, talagang sabi ko, I tell to myself na nagawa ko yung purpose ko. Kasi, it's not just about money. Ako kasi hindi ako pera-perang tao. Like, I realized dati, syempre, nung bago kong nakahawa ko ng pera, syempre, gastos. Pero, I realized na it's not just about money. It's about relationship. Kasi money is just there eh. Pero once you build relationship to people, napapasaya mo sila, win-win kayo. So parang that's life for me. Naging mas meaningful. Kasi meron akong mga tao na tutulungan, I have good friends, good family, beautiful girlfriend, diba? Good income. Parang hindi ko na kailangan maging bilyonary, parang feel ko everything is here. Yun yung masaya sa journey na hindi mo man nakukuha yung goal, pero yung transformation na nangyayari sa'yo in getting that goal, parang papunta ka na dun sa goal na yun Yes, diba? I wanted to share something, no? Most of the time, people, when they achieve their goals, after achieving their goals, parang they feel empty. Yes. Bakit kaya? It's because throughout the process of getting that goal, ang daming nawalang tao sa kanila. Oo. Ang dami nilang natapakan tao, ang dami nilang nakaaway, ang daming gustong may death threat sa kanila. So ikaw ba, parang, would you be able to repeat the process of getting that goal kung ngayon naman yung naging resulta sa'yo? Kaya ako, whenever I do something, kunyari may goal ako, I always wanted to enjoy it. Pero I just always pray to God, nag-shower ako, Lord, help me. Trust and surrender na ako. Tulungan mo akong maging excited sa ginagawa ko. Kasi I know if I feel good to myself, parang everything will follow. Kasi numerous times na ganun nangyayari. Kasi this will help you grow more. And the more you think about sino ka, anong title mo, magkano kinikita mo, mas lalo kang lalayuan ng blessing. Lalo kang mawawala ng opportunity. So, humility is very important. Especially sa mga young ones, no? Mga Gen Z. I hope you are listening. Kasi minsan pag sobrang ma-pride ka na, masyado ka nang magaling, yun na, lumalayo na talaga sa'yo yung blessings. Pero kahit simple blessing na dumating sa'yo, naging grateful ka, andun yung happiness, fulfillment, di ba? Yes. Kasi there are times na syempre, di ba, lagi ka stress. Nakaka-burnout talaga mag-agency, guys. Pag marami kang kliyente, you have to deal with. Kapag hindi maayos ang temper mo, kung mainit ang ulo mo, hindi para sa yung agency. Mag-freelance ka na lang. Sobrang ganda, ang dami naming natutunan, ang daming lessons talaga sa conversation natin. And I believe yung mga Gen Z dyan, Gen Z ka, di ba? 25. Ayan, mga mas bata Gen Z, yung girlfriend ko. Yes. 23. Talagang promote yung girlfriend. Kasi I believe malaki yung naitutulong sa'yo para mas lalo kang maging motivated, di ba? Ayun, I have a bonus question. Yeah, sure. Ayan. Lloyd, na-share mo ang ganda ng story mo and sobrang inspiring and naranasan mo yung talagang hardship and kung kakausapin mo yung sarili mo, nung time na pasuko ka na and nung time na, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, nung na-scam ka, nung worth 300,000 na pinaghirapan mo, ano yung sasabihin mo sa kanya? Yeah. If I would remember that same moment, I was actually crying. Muntik na ako mapanot nun eh. Kasi sa sobrang inis ko sa sarili ko, alam mo yung ginaganto mo yung buhok mo? Oo. Tapos parang gabi-gabi yun. And that sleepless night, always blaming myself. Dapat alam mo na yan. Yun yung mga times na I wanted to tell
to you, the younger Lloyd, na just keep going. Bata ka pa. Marami ka pang may experience. Hindi pa huli ang lahat dahil you're just starting. Yeah. And itong pag-scam mo, actually this is the start of your new beginning. At kailangan mong ma-experience yan para matutunan mo yung totoong lesson ng buhay. Just keep going because you will be grateful at the end of everything. Thank you, Lloyd, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before katuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. So, syempre, gusto kong pasalamatan itong Evie Podcast. Thank you so much for inviting me here. I'm so grateful. Ang dami ko rin natutunan sa'yo, Miss Joycey. And then, syempre, batiin ko lang din, syempre, yung mga friends, family, my girlfriend, and Fama community. Yun, sobrang proud ako kasi without Coach Shara, without the Fama community, wala rin ako dito. So, she's been my coach for the marketing itself and for ads. And if for those business owners na naghahanap ng help pagdating sa marketing nila, digital marketing, I could actually help you. So, I wouldn't promise you anything. So, kasi halos lahat na ng tao nag-offer na ng ads, ng production. But what is different with me is that I have portfolio, I have experiences, and I could tell you honestly kung magiging fit tayo together or we could actually work on your business. So, I don't do sugarcoating. I'm very straightforward if this will work or this will not. So, thank you so much. Maraming salamat. Thank you so much. And again, sobrang grateful namin, Thank you. Lloyd, na nandito ka. And sa nanalo sa aming pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming Ebitalk Podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next Ebitalk Podcast Season 3. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Eve, Germite Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Isopos Global, Ria Juana Distribution, Beauty Co., Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Komi, T&M Manufacturing Corporation, Buchan Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, Aura Beauty and Wellness, Above and Beyond Fitness, JPDM Manufacturing Business Solutions Corporation, Harmony and Wellness, Luna AI Systems, Easy Commerce, Global Trends Business Leaders Awards, Digital Outsource PH, Fragrance Shop PH, Diamond, Vibrant Wellness, One Click Away, Be My Beauty Marketing Incorporated,
Doc Rob's Chiropractic Wellness Center. House Health and Wellness Shop. Doc Rob's Foundation. Peme Consultancy Incorporated. Babsi, the original Cebu Lechon. Double de Brew Premium Taiwan Milk Tea. Shomai Sensei. 413 Cappuccino Cafe and Family Restaurant. Grandma's Sandwich. 413 Let's Play Arcade and Indoor Playground. 413 Celine Glow Wellness and Beauty Solutions. Double Tea Mango. Fashionista Mom Beauty Lounge. Beyond Break Even Digital. In partnership with Gutierrez Media Productions. Pinoy Extreme, pasyal tayo.